Assalamualaikum warahmatullahi guys. Welcome to our first and our first podcast in our today's today rather. We have our guest, the one and only Mrs. Rina Akisa Saipuddin Jaji or Muhammad. Anyway, alam pangan no. Anyway, um sisimulan ko yung ano natin ano. May mga hinanda akong tanong sa iyo, aking asawa. Naway mabigyan tayo ng ano pahapyaw ano mula sa aking butihing asawa. Mga tanong hinanda ko sa iyo. Naway hindi ka ma-pressure sapagkat ang mga tanong na ito ay patungkol sa iyong buhay. Buhay-buhay. Simulan natin, sino nga ba si Rina? Assalamualaikum mga rayan. So kilala niyo ako, 'di ba? Sino nga ba si Rina? Si Rina ay isang batang nagmula sa Holosulu at batang may mataas na pangarap sa buhay. Si Rina ay maagang natuto sa buhay sapagkat siya ay lumaki ng ang kanyang ina ay malayo sa piling niya. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan umalis ng bansa ang aking mama para makapagtapos kami ng pag-aaral. Alhamdulillah, nangyari iyon. So si Rina, siya ay matatag na babae. Yun ang aking masasabi sa aking sarili kung sino nga ba si Rina. Okay, susunod na tanong. Kamusta naman? Balita ko nalipat ka ng Zamboanga City. From Holosulu, lumipat kayo ng Zamboanga City. Gusto kong matanong sa iyo ito mula sa iyong kamusta ang naging buhay nyo sa Zamboanga City? Ikumpara mo kung ano ang naging buhay nyo sa Holosulu at naging buhay nyo naman sa Zamboanga City, sa syudad ng Zamboanga City, na kung saan mas diverse yung tao doon, ano? Sa mga hindi nakakaalam, mas diverse po ang Zamboanga City kumpara sa Sulu. Though may mga Chinese din doon kasi may mga immigrants tayo na nakatira dati at sila ngayon ay na naturalize ng Filipino. Bagaman may mga mix, ah, kaya lang mas predominant kasi ang Sulu doon, ang Tausug. Ang kultura, mas na-adapt nung mga hindi taga roon ano, sa pagdaan ng panahon ano. Pero pag pumunta ka ng Zamboanga, doon mas open, mas maraming kultura, mas mayaman, mas diverse. So paano naman naging kamusta ang naging yung buhay kumpara sa buhay nyo sa nagkaroon ba kayo ng culture shock and so on and so forth? Okay, sasagutin ko sa inyo, paano nga ba ang buhay namin sa Holosulu at buhay namin sa Zamboanga bilang isa akong residente sa Zamboanga City. Sa totoo lang mga rayang, ang buhay namin sa Holo mahirap pero masaya. Gano'n ko made-define ang buhay namin sa Holo sapagkat nung mga panahong iyon ay sobrang hirap namin sa totoo lang. Nung nalipat kami ng Zamboanga nung nakaluwag-luwag ng aking nanay, nakabili ng bahay, kaya naging residente kami ng Zamboanga City at do'n na kami tumira. Sa totoo lang hindi bago sa paningin mo, alam mo 'yun, maraming culture shock ang nangyari sa akin kasi unang-una, um, sabi nga ng aking asawa diverse city ang Zamboanga City. Eh, lumaki ako sa Holon na puro Muslim lang ang kadalasan doon. Nung nag-aral ako sa Zamboanga City at doon na kami tumira, doon mo malalaman yung pagka-culture shock mo kasi unang-una meron kayong, distinguish sa pagsasalita. Maaari ko bang malaman kung anong edad ka lumipat or kayo lumipat ng Zamboanga City? Teenager pa ako nun, eh. Malaki na din.
I think I was only 15 that time nung tumira kami sa Zamboanga. Pero bilang isang probinsyana, bilang isang Holowana, sanay ako sa buhay na sa probinsya. Tapos nung nag-aral na ako sa Zamboanga, siyempre naninibago ako, maraming paninibago. Unang-una yung pagsasalita, kasi yung language barrier don kasi ako ay isang Tausug. So, ang mother tongue ko ay Tausug. Tapos nung nasa Zamboanga na ako, nung nag-aaral na ako, kadalasan sa aming mga professor ay nagsasalita ng Chabacano, which is broken Spanish. So, dun pa lang sa language barrier, meron ng culture shock para sa akin kasi hindi rin ako fluent mag-Tagalog. So, parang ang hirap makipag-usap sa akin nun kasi kahit saan pumunta ka, um, kadalasan sa Zamboanga ay Chabacano ang ginagamit kasi yun ang kanilang mother tongue. So, mag-a-adjust ka talaga. Pangalawa, ang aking culture shock ay pagkain. Kasi sa Holo, um, nung mga time na yon wala ka namang makikitang pinagbabawal na pagkain sa amin. Kadalasan, more on halal food lang. Pero nung nasa Zamboanga na ako, maraming adjustment. Especially pag pumupunta ka sa ibang kainan, hindi mo alam kung halal ba yung nakakain mo. Kasi that time hindi pa naman mausbog, tama ba? Or mausbog yung halal sa Zamboanga, hindi lahat halal, even fast food. So, yun. Nakita natin, napanood natin, narinig natin rather yung kanyang naging, buhay sa Zamboanga. Ngunit nabalitaan namin, ito sa susunod na aking tanong ay pumunta ka naman ng Manila nung ikaw ay magkokolehiyo na o umaapak na ng kolehiyo. Malalaman natin ang kanyang magiging sagot sa mamaya sa pagkatapos na